Pag-uusapan natin ngayong gabing to ay si Secretary John Vic Remulla at dalawa sa kanyang mga statement, well, several statements. Kung mapapansin po natin, si Secretary Remulla has been very active on media lately. Siya po mismo ang tumitindig bilang tagapagsalita ng Department of the Interior and Local Government. At minsan, yung kanyang mga sinasabi, let's just say, less than accurate or less than believable. So, let's get to it. Pero bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Alright, so let's get right into it. Pasensya na po at ginabit po tayo sa pag-uumpisa ng ating live dahil may interview po kanina with SMNI, kaya medyo natagalan tayo. You can catch it on the replay. Ang nag-interview sa akin si Admar at saka si MJ. So, hi. So, muli magandang gabi. I hope everybody is having a good holiday in spite of what is happening with the administration. So, Secretary John Vic Remulla, parang ano ba siya ngayon? Masasabi ba natin na darling siya ng media ngayon? But certainly he is always in the headlines or constantly being reported even on a day-to-day basis. So, alam natin yung kanyang pag-iimbestiga or dahil siya ang head ng Department of the Interior and Local Government, siya po ay kumbaga head or he is head or the supervising authority of the Philippine National Police, hindi head. Ang head is the Chief PNP. So, a supervising authority ang DILG because the PNP is under the DILG. Ngayon, kapag may mga mahahalagang investigasyon, katulad ng investigasyon kay Congressman Zaldico at sa kanyang mga recent pronouncements at sa ibang mga kaso involving flood control, and of course meron din siyang statements regarding the Vice President. So every day meron siyang soundbite or kaya marami siya kasing interviews and he's very generous with his time pagdating sa mga interviews, especially with traditional media. So marami siyang speculations, may mga statements siya on Congressman Zaldico. So today, ang i-discuss natin dalawa, unless you want to add to the other interesting statements that Secretary Remulla has made. So today, ang sinabi niya ay tungkol naman doon sa, cash basement ni Congressman Zaldico. Accordingly, nakatagpo daw sila na mayroong ginagawa sa bahay or underneath ng bahay ni Congressman Zaldico na 5 palapag na basement. At sabi niya, normally daw, iisipin natin na apang parking yan. And in fact, from what I understand is that as far as everybody knows, it's intended for parking. Alright, pero Secretary Remulla does not stop at that statement. Kung hindi, ay dinagdagan pa niya. Pero wala namang gumagawa ng ganyang klaseng basement para sa kotse, para sa cash yan. So, alright, so the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, which is the supervising authority of the Philippine National Police, who is currently in the throes of an investigation into Congressman Zaldico and his participation dito sa flood control, ay nag-issue ng speculative statement na kumpleto with the story. In other words, kung ikaw po ang bukod tanging autoridad na nagsusupervise sa mga taong nag-iimbestiga, bakit ka gumagawa ng ganyang klaseng conclusion which may affect an ongoing investigation? Hello ka, no? So, hindi maikakaila ni Secretary John Vic Remulla ang kanyang role dito sa investigasyon. Siya po ang supervising authority over the PNP. Maaari siyang makialam sa mga disciplinary actions. He has a profound influence on whether or not an investigating officer will, have a quiet but prosperous or advancing career. Hindi natin sinasabi na may gagawin siyang hindi legal, gayon pa man, hindi pa rin natin aaaring i-ignore ang kanyang influence over those who are investigating the case. So dito, gumawa siya ng conclusion based purely on speculation. Ano yung speculation? Na yung basement na yon ay pangtago ng ill-gotten wealth. Hindi po natin pinagtatanggol si former Congressman Zaldico. Hindi natin sinasabi na wala siyang guilt. On the contrary, kaya nga po siya napaka-credible na witness dito ay dahil kasangkot nga siya sa mga anomalya, sa mga kontrata at sa mga transaksyon ukol sa flood control. And beyond, kasi hindi naman yung mga proyekto na na-undertake ng kanyang mga construction companies, and we say mga kasi may mga kamag-anak pa siya who have their own construction companies. Hindi natin sinasabi na tumigil sila at flood control projects lang. On the contrary, pwede rin sabihin na hindi naman unexplained wealth ang mayroon si Congressman Zaldico dahil nga sa dami niyang income-generating assets, lalo na yung kanyang construction companies, hindi ka duda-duda yung yaman. Pero maitatanong pa rin natin, you may have legitimate businesses,
but have you been undertaking legitimate transactions? Congressman Horm or Congressman Zaldico remains a suspect, yes. And it is his status nga as a former congressman, a former right-hand man or trusted advisor or executive officer. That's the way we see it, of former Speaker Martin Romualdez, that makes him so credible kapag itinuturo na niya ang mga nakakataas na mga nasa matataas na pwesto. Kaya nagkakaroon ng bigat ang kanyang mga statements. So ito na nga, speculative ang pagdating sa pag-interpret nila sa ginagawang basement ni Congressman Zaldico. Para sabihin ni Secretary Remulla na hindi yan para sa kotse, he has to take other facts into consideration. At ang mga ganyan ay hindi nasa larangan ni Secretary Remulla. Ang dapat inaanunsyo ni Secretary Remulla ay facts. Okay? The public can make their conclusions. Bahagi yan ng ating kalayaan, magsalita at magpahayag. Pero ang hindi dapat sila ang gumawa ng mga conclusion na yon. Unless sasabihin nila, based on the foregoing facts, we conclude the following with finality. In other words, ito maaari nilang i-announce yung final findings nila. Pero pag nag-a-announce ka ng interpretation o speculation tungkol sa iba't ibang mga findings, ay yan po ay kumbaga, may bagong role si Secretary Remulla, which could mean chief propagandist or one of them. Kasi ang nangyayari ay parang propaganda na. Ang nangyayari ay nagsasuggest siya na ito ang kwento dyan. And he's forming that, helping the public form that conclusion, hindi pa po tapos ang investigasyon. Uulitin ko, wala sa lugar si Secretary Remulla na mag-speculate at gumawa ng mga ganyang conclusion na hindi pa suportado ng ibang ebidensya. Better yet, Secretary Remulla should simply stick to the facts. Pwede naman niyang sabihin, na-discover na may ginagawang basement si Congressman Zaldico. Titignan natin kung konektado ito doon sa mga iniimbestiga namin tungkol sa kanya. Let the public make its conclusion. For all you know, doon naman din pupunta ang conclusion ng publiko. Pero for him to be the one to do it for us, smacks of two things. One, tingin ba niya tanga tayo? Yeah. Tingin ba niya na ang publiko cannot make that conclusion on their own? Or number two, he wants to make sure that the public makes that conclusion. He's leading the public into making that conclusion. And why? Because if we're angry at Zaldico, we may not question who is higher than him. For all you know, baka malingat tayo at makalimutan natin yung ibang mga pangalan na binanggit na niya. Such as, but not limited to, of course, former Speaker Martin Romualdez, the President, and the First Lady. So, sayang this was an opportunity. But Secretary Remulla doesn't really like to take chances o gusto niyang maniguro na ang publiko ay gagawa ng ganong klaseng conclusion. So he made it for us. Ay kaloka. Wag na. Sabi ni JJJA, sa totoo lang, ang sakit sa tenga ng boses ni John Vic Remulla, parang nakikis-kisang liha. Sabi ni Romil, malala na rin ang tama nitong si Remulla. Piling may-ari ng Pilipinas, hindi naman siguro. Ayun, tumakbong Pangulo gustong tapatan si VP. Well, ang sinabi pa lang naman niya, to be fair to him, ay available siya. In other words, iniintay niya na sabihin ng publiko. Ito naman nag-iintay siya. I am available for the presidency. O kaya, it's a possibility. Parang ganyan. So, tas nag-iintay siya. Sagot naman kayo, sabihin niyo, yes! Yes, we want Sec Remulla! Kaso walang sumasagot eh. Oh well. Maraming salamat. Uli, Miss Gisando. Uy, good evening, Ma'am Tina. Sabi ni Josie, good midnight dyan po. Even at magmi-midnight, you look good and ready to share the news with us. Thank you po. Ay, you're welcome po, Madam. At masaya naman kami na nakikipagtalakayan, nakasama kayo. Diba? What would be the point? Masaya talaga itong It's important for us to be able to discuss yung mga current events. After all, this is a protected right. Gamitin natin. Hi, Miss Bella Jimenez. Siyempre, mapapansin ko kayo. Sabi ni Miss Shi, huwag tantanan ng flood control anomalies. Kahit ano pang ibato nila ng ibato kay VP Sara, halata naman nililihis nila ang puntong pagnanakaw. But at the same time, hindi po tayo single issue. So every time mayroong ginagawa na mali ang administrasyon, punain natin. Pero at the same time, huwag natin kakalimutan yung ating humahabang listahan ng mga questionabling transaksyon o questionabling ginagawa ng administrasyon. Such as, but not limited to, ang pagkuha ng PhilHealth funds. Ayan, natatawa ako dun sa mga trolls na pinalaganap na naman o pinakawala na naman ng mga taong interesadong idepensahan ang administrasyon. Such as, di ba, yung sa PhilHealth, sinasabi, paano mo nalaman? May mga ganon. O kaya sinasabi, ba't hindi ikaw mag-file ng kaso? Oy, mga moderna troll, bago pa kayo umakyat dito, uunahan ko na po kayo. At sasabihin ko sa inyo,
ang Korte Suprema po ang nag-order na ibalik ng administrasyon ng gobyernong Marcos, okay, na ibalik ang kinuhang pera sa PhilHealth. So, in fact, dahil dito, nag-file ng kaso kanina, Monday ba ngayon? Tuesday. Yesterday, nag-file ng kaso ang isang grupo ng plunder, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and other crimes laban kay Secretary Ralph Recto at kay Emmanuel Ledesma, dating President and CEO ng PhilHealth. Dahil sa kanilang pagkuha ng pera para sa PhilHealth at paglipat nito sa Treasury. Ay, ano din yata, baka technical or malversation din po. So, di ba, wag na natin kakalimutan yun. Wag din natin kakalimutan, nakulitin ng kulitin. Ano na nangyari sa Maharlika funds natin? Ano na nangyari doon sa sa land bank? Napuno na po ba ang pondo para sa mga loans for small, micro, and medium scale industries at para sa mga agricultural loans para matulungan ang ating mga magsasaka? Tumataginting yata ang katahimikan. Wala na rin po silang inilo-launch na depensa para dun sa pagkuha ng pera sa PDIC. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin nila, kumbaga, their silence indicates na pinaninindigan nila ang pagkuha ng pera na yon kahit hindi dapat. Dahil ang pera ng PDIC, insurance yan para makasiguro na kung sakasakaling magkaroon ng bank run, magka-issue ang ating mga bangko, maibabalik kahit konti lang ng ating mga deposito. So up to 1 million po, nakakaloka. Tinaasan natin. Dati 500,000 lang po yun ang guaranteed na maisusole o maibabalik ng PDIC na pera natin kung nagkaroon ng anomalya o problema yung bangko. Tinaasan yan to 1 million. Pero kinuha naman ang pera ng PDIC. Ay sus. Nasa na ang pagtulong sa pagbababa ng presyo ng pagkain? Hindi naman pwedeng sabihin ng gobyerno taon-taon na, kasi mahal naman talaga ang presyo ng pagkain sa buong mundo. So okay lang na wala kayong ginagawa. Okay lang na sabihin ng gobyerno na tama na ang 500 pesos para sa inyong Noche Buena. Kahit milyones ang posibleng gamitin ng mga opisyalis ng gobyerno sa kanilang mga salo-salo nitong Pasko. Kaloka. Not necessarily. Well, yes. Sabi ni Tatay 888. The Supreme Court ordered them to return the PhilHealth funds but they're paying it back with our tax money. Which is why mayroon ngang kaso na final. Tama kayo, di ba? Nakita natin na sinabi ng Korte Suprema, isoli nyo kagad. The reason they're saying na manggagaling yan, ilalagay yan sa 2026 budget is, yan talaga yung proseso. Halimbawa, ang gobyerno, nagpagawa ng serbisyo sa'yo. Let's say, kinontrata ka to create a project. Natapos yung project, di ka binayaran ng gobyerno. You go to court, sasabihin ng court, tama, kailangan bayaran kayo. So that should be placed into the budget for the next year or for that year o kaya dapat may special budgetary allocation. Because you have to be paid back using a budgetary allocation. Every time may disbursement ang gobyerno, mayroong allocation yan. Or at least, yun yung proseso. Does it mean wala na po tayong habol sa pagkuha ng pera na yon? At kung ginastos ito sa ibang paraan, mayroon. Which is why, nag-file po ng kaso ang grupo. Okay? This is how it is done. Tama yan. Sabi ni Ma'am Jo, pag may 24M ka, ang maibabalik lang 1 million ng PDIC, tapos wala pang pondo, di na sana binalik din yan ni Mr. V and Mr. Ledesma. Totoo yan. Well, hindi. Mr. Ledesma, PhilHealth siya Si Mr. V lang. Hi kay Dylab. Sabi ni Floki, number 1 si Recto Sulsol kay BBM, nakunin ang reserve funds ng PhilHealth. Good morning, Miss Gisando. Si Ma'am Bella. So para dun sa mga nakikinig sa atin sa TikTok, 50% na po ng gift goals ang na-achieve natin. So posible na either mag-extend tayo or may karaoke nights tayo. Maikli lang. Kasi pinuubo pa ako. Pero meron, kung ma-achieve natin ang gift goals natin. Okay? Na-achieve na ba natin? Na-achieve na pala, huli cow. So mayroon po tayong extension or sa kayo po magsasabi, may karaoke nights po ba tayo ngayon o extension? So maraming salamat. Please keep sending your gifts at saka tap naman po sa ating sa TikTok. So guys, para dun sa gustong manood sa karaoke nights natin or sa extension, you can watch us on TikTok later on at Luminous TCA. Ito, sabi ni Alcrin, pati gold reserve. Sabi ni Bakute TV, si John Vic ang press con man, tinalo niya yung dati, yung ombudsman. It runs in the family siguro.
Sabi ni Ms. Josie, kung nagawa po nilang ipadala ang ating pinakamamahal na ex-president sa ICC, bakit di nila magawang agad-agarang ipakulong ang lahat ng mga involved sa ghost project nila para sa flood control? Maganda pong obserbasyon yan. Harap-harapang pagnanakaw pero maliliit lang na mga kurakot ang nagawa nilang ipakulong. Pero nasaan na yung mga dinadawit ni Diskaya na malalaking tao nakaupo sa gobyerno? Gaano katarantado ang mga taong yan? Sorry po for my wordings, di ko mapigilan ang emosyon namin. May naiintindihan po namin yung inis ninyo. At na ano nga ako lalo-lalo na binanggit niyo si Diskaya who was offering to be state witness. Pero from the get-go, ayaw nila makinig. Interesting, di ba? Kasi nga may intention sila na gawing fall guy ang mga Diskaya at hindi pa aakyatin beyond certain level of public officials ang mga mananagot. So, nangangamoy talaga, medyo malansa talaga ang mga galawan ng administrasyon. Bukod pa dyan, hindi po sila very persuasive. Kahit by times na nagkakapag-explain sila, hindi sila persuasive, hindi natin talaga sila mapagkatiwalaan na. Kung kaya't hindi nila malampasan yung ating lack of trust sa kanila. At nagre-reflect ito sa trust ratings ng ating Pangulo at ng ibang mga opisyales at kawani ng gobyerno maliban lang kay VP Inday Sara. Sabi ni Chewy, anong senaryo o sitwasyon para mailabas ni Kong Leviste ang Cabral files? Na-turnover na po So, ano yung sitwasyon? Sa ngayon, meron pwedeng may mag-file ng kaso para ilabas niya as a matter of transparency. So, yun po. Pero I understand that he turned over, sino bang otoridad ang tinurn over? Check natin, ha? Ay, hindi ko po makita sa news. Well, hindi ko nakikita, but eventually, the way I see it is that Congressman Diviste will ultimately release that. Pero pwede kasing i-release yan ng DPWH. Sa totoo lang, it should be DPWH na dapat nagre-release niyan because it was taken from the, part of the body of evidence that the DPWH is holding, lalong-lalo na tungkol sa mga gawain ni Undersecretary Cabral. Dahil yung laman ng computer na to ay work-related. So dapat ang DPWH ang naglalabas niyan. This is the question. Huwag niyo pong pag-initan si Kong Leviste. All he's saying is that he has a copy of that. It is the DPWH that's holding it. Sabi ni Rain, sana hindi ma-edit ang file. Sana din may OG na copy po. May kopya na nga. So Kong Leviste has one. DPWH has the other. Sabi ni Ernie, parang may death threat na rin si Kong Leviste pero may pinagbigyan na daw siya. Pinagbigyan siya ng files. Okay, please tap. Guys, if you're going to ask questions, please be respectful. Hindi po ako wala na sa spokes. Make schedule po yan. So, on the 26th, nasa the spokes po ako. So, wag naman po, it's very, nakakabagabag pag ang tanong ninyo, bakit wala ka na sa spokes? Sino may sabing wala na ako? Wala namang announcement ng bilyonaryo na umalis na ako dun. Diba? O, diba? Diba? Think about it. So, sa 26 po, ang next na labas ko, syempre nakaschedule yung mga appearances. Nax, no, appearance. Okay, next. Sabi ni Mi, but I do not see there na kasi. Precisely, since you do not see anything, why do you presume na wala na? Okay, hindi niyo ako nakikita, pero walang announcement na umalis ako. So, 26 po, babalik na ako sa The Spokes. Show ko yun eh. Okay, karaoke nights daw tayo. So tuloy-tuloy, let me see. Mag-add tayo ng gift goals. So dagdagan natin ng ayun hand hearts. Yung iba kasi dito automatic So yung purpose ng next round para sa gift goals would be so normally 3 songs tayo. Pag na-achieve yung next round ng gift goals, pwede kayo magsabi ng more. Alright, next. Sabi ni Jay Heya, tama ba yan? Magaling yan si John Vic mag-announce na walang pasok. Talaga? Magaling ba talaga? Sabi ni Dereg, ask ko lang po, once po na tulugan ni Ombudsman Boying ang lahat ng kaso na isinampa against Marcos government, pwede po ba siya ireklamo aside from impeachment? Impeachment po talaga. Pero pwede rin idulog yan sa Korte Suprema na may ganon. Happy birthday kay Dane De Los Reyes. I hope you have a good one.
Sabi ni Ms. Rain, dapat ilabas na po ni Kong Leviste sa publiko yung copy ng files, baka baguhin pa ng DPWH. May kopya nga siya, so mahuhuli yung pagbabago. Alam din po ng DPWH na official yung copy niya. Naiintindihan ko yung yung fears ninyo. Naiintindihan ko lahat 'yan. Pero ma'am, the safety na nga 'yan eh. So hindi 'yan po yung concern. Naiintindihan ko din po na nai-impatient kayo. Gusto ninyong malaman. Totoo 'yan. We all want to know kung sino yung mga may insertions diyan. Pero let's also be reasonable sa panawagan natin. Ang panawagan is it's a matter of transparency. DPWH kayo ang maglabas. O di ba? That will also prevent them from changing it. Sabi ni Winston, estimated analysis, ang barko malapit na bumagsak. Hindi na fully balanced ang totoong nangyayari sa administrasyon, distrusted, betrayal, and all that of our constitutions. Now it's over. Hindi to si Fiscal. They also need data preservation orders for her online accounts such as Viber, WhatsApp, as well as email and SOCMED accounts. Yan, tama si Fiscal Darwin. Ang mahalaga yung preservation ng other existing evidence. Huwag tayong masyadong nakatingin lang dun sa listahan, mayroon po siyang may ibang mga ebidensya na dapat sinisecure natin. And it is quite possible na dinidirect rin ang attentions natin simply to this list when we should be calling for kung ano pa ang ibang mga actions para ipreserba ang ebidensya nung yumao. Thank you, Attorney Darwin. Sabi ni Strictly, nung governor si John Vic, casual talaga siya pag nag-announce to the point na akala mo kapitbahay mo lang siya. I think he tried to take that attitude or make that attitude work as well sa DILG, pero failed spectacularly. I think he has to take into consideration that iba ang audience ng national kaysa sa local. So, yes, sa local, kailangan you speak first in the vernacular and that in a manner that your constituents would fully understand. So, dito sa national, you're talking to a large variety of people and you're talking to the public in general. So, yikes. Kala niya Cavite pa kausap niya. Well, I wouldn't say na, iba lang yung style. Totoo yan, dapat ibahin niya yung style. So, in the meantime, surprise, surprise, sinabi rin ni Secretary Remulla na ang binibisita daw ni VP Inday doon sa ano ba siya? Hindi bilibid sa BJMP ba? Sa corrections ay si Congressman Arnie Teves at hindi si Mr. Madriaga. And so there is no indication na nadalaw daw or dinalaw o kinausap doon ni VP Inday si Mr. Madriaga. Pinabulaanan tuloy ni Secretary Remulla ang sinasabi ni Madriaga. Now, let's examine his motives. Why would Secretary Remulla do that? Ang sabi nga ng iba, ang speculation ng iba is, ay hindi nabigyan ng script si Secretary Remulla. So, ang iba naman, ang sinasabi, and I share this opinion, actually, ako yung nagsabi nito. Ang opinion ko is this. Si Secretary Remulla, in his eagerness na ipalabas na siya ay presidentiable or maybe even vice presidentiable, ay nagsasalita ng ganyan in the hopes na for whatever future position he is running, may makukurot siya na bahagi ng population who might want to look at him in a different way. Di ba? Huwag siyang, na hindi siya parang mayroong opportunity dito na mapakita na hindi siya solid na BBM loyalist and that he has his own palakad and that he can be independent and so on. Let's see if there are others to come. Pag siya po ay napasok dahil mapapagalitan ng Malacanang, hindi na iyan mauulit o mahihirapan siyang ulitin. Sabi ni Nem, inaanak ko si Dane De Los Reyes. Super avid listeners mo sila ng partner niya sa Ireland. So ulit so pakakapangalawa si Dane. Dane De Los Reyes, dalawa na po ang nagsabi. So happy birthday uli. I hope you're having a good birthday there sa Ireland. Don't worry, nasa bucket list namin yung Ireland na yan. Ang ganda siguro. Sabi ni Strictly, yes, my point exactly. He tried to fit a square peg in a round hole nung nag-transition siya sa DILG. Ang problema, he refuses to take accountability na kailangan niya mag-adjust with his new position. I get it that he wants to bring his own style, but it still has to be tailored for a national position. Sabi ni Robert, paano pag iba yung nilabas ng DPWH sa copy ni Kong Leviste? Di may tama ang DPWH dyan. Diba? It will now become a question of credibility. Tsaka, right now, walang sinasabi ang DPWH na imposible or that Kong Leviste could not possibly have a copy of that. And in fact, wala silang sinasabi na mali yung copy ni Kong Leviste.
May katanungan, check ko lang. Sabi ni I2 Chronicle, sana masagot ni VP Inday yung kumakalat na video na kilala niya si Ram after niya itangging kilala niya si Madriaga. Anong video yon? Hindi ko po nakita yung video na yan. Unang-una, sino ang naglabas ng video na yon? Anonymous ba yan? Credible source ba yan? Conclusion ba yan? O mayroong ibang dinadagdag? Kung anonymous yung so-called informant na yan, hindi yan sasagutin ni VP Inday. Kung gusto niyong sumagot ang isang tao, humarap ka. Hindi pwedeng ganyan. Lalo na si VP Inday. O tingnan ninyo, dininay niya si Madriaga, and ayan na, lumalabas na po lahat ng ebidensya tungkol doon. Sabi ni Anely, ganyan po kasi siya pag nag-aanunsyo dito sa Cavite. Opo. So far, sino po yung favorite niyong naging guest sa The Spokes? Ay, madami na. Siyempre si Ombudsman Sam Martires kasi siya yung unang-una. Yung first day, yung initial broadcast ng The Spokes, si OMB Sam at saka si Senator Frank Drilon. Sino pa ba? Si Attorney Harold, yung spokes din ng BOC, nakakatuwa siya magsagot. Very clear, very calm, magandang kasagutan. Si Ma'am Ruth, yung OVP spokes, okay din siya, nakakatuwa din si Ma'am Ruth. Feeling ko, kabado siya nung una, pero nung tumagal-tagal, masaya na siyang kausap. Hindi, sabi ni Liana, ma'am, may nagtanong lang kung bakit wala kayo sa The Spokes tapos disrespectful na. No, ma'am, ang sabi is, bakit wala na kayo sa The Spokes? Implying natanggal na ako. So, yun po ang nire-reacta natin. Huwag po kayong magdagdag doon sa sinabi ko. Sinasabi ninyo, nagtanong lang, hindi. Hindi po ganun. So, kailangan careful tayo sa mga salita natin. Kasi may implications lahat yan. Minsan kasi, ang ginagamit natin ay cliches o yung mga naririnig natin na standard phrases without thinking na mayroong implications yung mga ganyan. So, pangalawa, hindi po ako nagalit, pero sinasabi ko po talaga, yung implications are quite disrespectful because may accusatory undertone yan. So, parang sinasabing tanggal, di ba? Bakit wala na kayo? Now, wala rin kasing basis yan. Dahil kung titignan ninyo yung The Spokes, paiba-iba naman po talaga ang mga host nito. O, di ba? And tapos, in-announce namin ng paulit-ulit sa lahat ng social media accounts na wala po tayo sa bansa at nakabakasyon from The Spokes. Everyday po na nagla-live kami, hindi po kami nagkukulang sa pagsasabi nun. Wala po kami sa The Spokes because I am on vacation. At yung bakasyon para sa mga regular readers dito, ini-expect nila talaga yan every year. Alam po nila yan. So ma'am, uulitin ko, hindi sila nagtatanong lang kung careful sila doon sa kanilang mga sinasabi. Again, ang mga social media accounts natin, ang mga live natin dito, we always talk about clear communications. In fact, that is one of the reasons kung bakit matagal na po akong spokes in many instances. Kung nakakalimutan ninyo, spokes din po ako dati ng IBP during the Corona impeachment trial. Every word counts. Every phrase has its implication. If you are not a native speaker of English, pagbibigyan ko. But if you are, kung bihasa ka sa English, tapos merong implications yung English phrase na ginamit nyo, I will call you out for it. Because that is the reason nagla-live po kami. One of the main concerns of these live episodes is for communications. In fact, a lot of our topics are about communication strategies. Binabaklas po natin ang sinasabi ng administrasyon to find out ano ba talaga ang impormasyon na binibigay nila at yung impormasyon na tinatago nila. So this is part of it. It is also part of the education. All right? So, do not say naman din na wala kaming basihan. Because it is right there, written in the comment. Okay? However, hindi naman namin sinasamahan ng galit. Pero sinasamahan namin ng bakit naman ganyan ang tanong? Wala na ba kayo? Bakit wala na kayo? And take note, that is a conclusion that has no basis. Diba? Siyempre, i-bring up namin yon. Saan nanggaling yung conclusion na yon? Walang announcement. Ulit-ulit kaming nagsasabi dito at nakapost din po. Nakabakasyon po kami. So yung mga ganyan should be approached in a more respectful manner. Siguro naman, mapagkakailan nyo pa ba yung mga ganyan? Wala naman akong sinisingil sa pagsasagot ng mga katanungan. O, di ba? Do you have any other concerns?
Sabi ni Strictly, next time pag nauna ko makaabot sa live, maglalagay ako ng PSA sa FAQ ni attorney sa Spox. Guys, paulit-ulit pong sinabi ni attorney kanya yung show na yan, kakaloka. Sabi ni Lolit, dapat po kasi ang tanong ay, bakit po absent kayo sa Spox? Totoo. Isa pa kasi na gusto nating gawin, kahit dito lang sa ating mga live, ay yung mas hindi necessarily, yung mas laganap na na diskurso. Pero kung papasok kayo and your intention talaga is to tick off the host or to tick off other people in the comment section, kung ang purpose ninyo ay mang-insulto lang, at marami pong instances na nangyayari din dito, may papasok, may conclusion na, mas maganda kung papasok kayo dito at magdiskurso. Pero ma'am, anong pangalan mo? Layo na. Ma'am Liana, na-appreciate ko naman po yung respectful na katanungan ninyo. Sabi ni Ma'am Liana, bakit parang offensive na? Na-miss lang kayo ng fan. Yun nga, ma'am. Pero sinasabi namin, that's not what the words are saying. Posibleng sa inyo, parang offensive na. Para sa amin, opo. Because hindi nyo nakikita yung paulit-ulit namin na effort na magsabi nun, yung paulit-ulit na lack of basis para sabihin yung ganong klaseng conclusion. Like I said, part of yung mga ginagawa namin dito sa Luminous is to educate and to provide information and to be precise in our language. Pag kami po ay nagkakamali, kami po ang unang-unang nagsosorry at unang-unang nagsasabing, pasensya na, nagkamali kami dito sa pagsasabi ito. Ininormalize namin yung mga ganyan. Gusto rin namin i-normalize yung paggamit ng precision sa wika dahil ang daming pagkakamali na nagiging resulta niyan. Sabi ni Bitaray Bill, dapat kasi, attorney, miss na namin kayo sa Daspox. Hindi, hindi naman required na sabihin ninyo, grabe kayo ha. Pero maraming salamat kung ganun talaga yung yung damdamin. Maraming salamat po sa ganun. Pero also, intindihin niyo bakit kayo hindi niyo gustong intindihin yung side namin. Isa ako dito, ang daming nagtatanong, ang daming paulit-ulit. At isang purpose namin talaga dito is to answer every question that we can possibly answer in every live. Yung iba, medyo ini-ignore namin dahil paulit-ulit na. Pero yung mga ganyan, because of the lack of information, sige, uulitin namin. Pero it also sorely tests the patience of the host. Bakit? Bakit ang bigat ng requirement ninyong obligasyon on the host na magbigay ng pasensya na lumawak yung pagkakaintindi pero walang kaakibat na obligasyon doon sa mga nagbe-benefit sa kasagutan ng kanilang katanungan. Di ba? Gayon pa man, uulitin ko, na-appreciate namin, Miss Liana, ang inyong respectful approach to this. Beauty says, hello, good evening, watching from Davao City. Katabi ko lang bahay ni Tatay Digong. Ay, sayang. Dapat kinatok ko na lang kayo nung nandun kami sa bahay niya. Although hindi na kami nagpupunta recently dahil syempre wala naman po siya doon. And wala na rin po yung mga nakabantay doon. Okay, balik na tayo doon sa topic. Sabi ni I2, yung attorney po ni Madriaga ang naglabas. Tapos yung tinawag niyang Ram is yung Ramil Madriaga sa isang parang election rally, tinawag po niya. Sana masagot mo para mapahiya sila. Hindi ko nga po napanood. So, intayin niyo po, masasagot ko yan kapag napanood ko na. I know part of what he said, nabasa ko po yun. Ang sinasabi ni attorney, ano nga pa yung pangalan nun? Si attorney, sinasabi niya na, talaga namang binisita niya si VP Inday. But beyond that, hindi ko po nakita yung video. Ang nakita ko po ay yung mga posts that were quoting him. So, kailangan ko pa pong mapanood yan para masagot yung inyong katanungan. Sabi ni FM Reyes, di po muna ako nanonood ng Spox. Antay po ako sa pagbabalik ninyo. Okay, thank you po. So, kaakibat lang dito ha, para na lang we're all on the same page. Okay? There will be times na talagang i-correct ko for purposes of precision. So minsan kung napapansin niyo binabasa ko yung comments, minsan ako na yung magko-correct para maging mas klaro yung inyong komento. So far wala naman pong nagrereklamo. Gusto ko lang pong sabihin na ganun po ang standard po natin dito para mas klaro minsan i-revise namin o i-correct namin habang binabasa yung inyong mga komento. Sabi ni Jenny, happy holidays po. Thanks po at di kayo nagsasawang mag-explain about sa mga issues. Salamat din po.
sa inyong tuloy-tuloy na pagtangkilik dito. Sabi ni Winston, louder, attorney. Which one? Kaya naman, louder on what? Sabi ni Miss FM Reyes, kaya po hindi agad-agarang makukulong kasi mga sarili po nila ang makukulong kung magkakaganon. Ay kung susundan talaga yung yung ebidensya, malaki po yung posibilidad. Sabi ni Archie, matagal nang na-vlog ni Pebbles na dumalaw si VP Sara sa Camp Bagong Diwa at ayaw makipag-usap ni Madriaga at si Kong Teves nga ang nakausap, sabi ni Archie. Sabi ni Josie, that is the truth and it hurts. If the evidence is solid and secure, they will silence those who possess it. Hopefully, everyone involved in this case will be safe all the time. Sabi ni Winston, Davao only, maybe I observed, attorney, their best practices that I've learned from them about the culture of respect, culture of collaboration with a solid teamwork that becomes consistent. Sabi ni Strictly, sa totoo lang, ang nakaka-frustrate kay John Vic, he tends to put his foot in his mouth pagdating sa pagsasalita. Case in point, bakit siyang nagsasalita at hindi forensic experts regarding Cabral? Yes, that's actually a good observation, sir. Sir ba tayo? Okay. I get it that you would want to speak. Gusto niyang magsalita. Bakit? He wants to make himself available as a candidate. And therefore, the more media exposure, the better para nakikilala siya. So yan po ang tingin kong ginagawa ni Sec. John Vic, is that at the risk of of giving inaccurate information, uunahin niya yung kaniyang political ambitions. So, imbis na magtalaga ng eksperto o magsama ng eksperto sa kanyang mga press briefings, ay siya mismo ang nag-undertake nun. So, minsan, medyo nakaka-turn off, and this is an opinion, nakaka-turn off na gumagawa siya ng mga conclusions o meron siyang mga sinasabi na labas doon sa kanyang field of expertise. Well, hopefully, baka naman ma-justify niya, baka naman napag-aralan niya yung mga sinasabi niya, but I'm not really sure. Sabi ni Miss Josie, ang gusto lang naman po sabihan ni Attorney Abangging, mas klaro po ang ating mga katanungan. Please don't take it personally. Correct. Thank you po. Ma'am Estrella says, love your cotton tops. It looks cool on you. Uy, salamat. Yeah, I kind of like this one, Gingham, no? So, ang isa rin kasi sa atin, and minsan guilty din po ako dito, back to communications, we can be very emotional. But what I like about about the more intelligent, less emotional viewers is even kunwari, galit na galit tayo, we still have to listen to reason. We still have to lean towards precision, lean towards the evidence. We may have our suspicions, pero eto ang ebidensya. We can say na baka kulang ang ebidensya, baka kulang ang ganyan. And we have to be very careful that our conclusions are brought about by the evidence. Okay? Which is not to say being emotional is wrong. Mali rin po yun. Part ng ating kultura yan that makes us really great artists, that makes us creative. That's why we have excellent writers and visual artists, dancers, etc. is precisely because of our ability to communicate emotion. That's important as well. Bahagi yan ng ating kultura. Magagaling tayo dyan. But when discussing things that require evidence, then kailangan mag-stick rin tayo to the evidence. Wala naman tayong sinasabing mali maging emotional. Hindi rin naman po ganun. So, sana, when merong correction and emotionally invested tayo in a particular position, let's take a step back and look. Am I just really angry kaya gusto ko itong ganitong particular outcome? Galit lang ba talaga ako or super suspicious lang ba talaga ako kaya ganito yung nakikita ko? Or yan maliwanag in black and white ang nakikita natin. Diba? So, we must be very careful din. Pati din sa ating diskurso, ano ang basis ng sinasabi natin. There's nothing wrong with saying, this is what I feel. This is what I believe. That is still very true. Pero when we are discussing, tapos evidence-based yung discussion natin, kailangan, evidence-based, tuloy-tuloy. Sabi ni Ma'am Nem, in my YouTube recap where I watch more than 500 channels, number 1 channel ko is Luminous. Thank you for vlogging almost every day. Thank you for your balanced and objective views. Oh, thank you very much, Ma'am Nem. Which is not to say you cannot question. So tama naman si Ma'am Liana magtanong. And yung tanong naman niya ay respectful. Kaya lang parang ayaw niyang tanggapin din yung kasagutan ko. Tapos sinasabi niya, ganun lang, parang na-miss ka lang naman ng fan. Nami-miss ko rin naman po yung fans. But
like I said, ang primary purpose natin dito is for clarity. So kung kunwari, hindi ba pwedeng ako din ang nakaka-misinterpret dahil base dun sa sa words that are in black and white, I can answer, I will react according to the black and white. And maraming beses na po natin sinabi dito na I will take what you say literally. Yung kung ano yung sinabi ninyo sa comment ninyo, doon ako magre-react. I cannot presume to know what you intend. Kasi ang intensyon, posibleng nakatago yan if the words say something else. Ito, sabi ni Artuano, nakakagulat naman ang kilos ng resulta ng DNA ni Ms. Cabral. Samantaling yung mga naghahanap ng kaanak at nagpapa-DNA, isang buwan ang inaabot. Totoo po yan. DILG, wala pang 24 oras, meron ng result. Ang tanong ko is, did they actually say resulta ito ng DNA test? Kasi yung una, nung nakikita ko, ang sinasabi ni Sec Remulla was, ano ba yan? Ang sinasabi ni Sec Remulla was, siya yan, parang ganon. Hindi ko na catch kung meron silang sinasabing may DNA test na. So, I don't know. They have to balance, well, to be fair ha, they have to balance the privacy of the family with the public interest. Yung public interest dito is of course to explain the mysterious circumstances surrounding the death, quote unquote, kasi may mga taong naniniwala na hindi po siya yon. So, the death of Undersecretary Cabral. Winston says, itself, personally and professionally, we feel not safe. Okay. Winston says, hindi sila, ang feeling nila this administration is hindi sila safe. Hinahanap niya parating last administration. At bakit, tinatanong kung bakit ganito ngayon ang administrasyon. Pero tama pa rin ha, medyo, kung totoong may DNA, kung totoo, if a DNA test had been taken, siguro kailangan rin sagutin ni DILG Secretary, Sir, bakit ang bilis? And how can we avail? Kapag kunwari, meron kaming nire-representa na pamilya na kailangan ng DNA test, maaari din po ba kaming makakuha ng 24 oras lang na bilis? Meron bang yung katulad ng COVID tests dati, di ba? Merong rush, merong yung ilang araw bago mo makuha, ganyan. Pwede bang ganon? Ano ba, may extra bayad ba kung mabilisan? Available na po ba yan nationwide kung sakasakali?